magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Ay. Ito na naman si Jim. Good morning ha. Oras muna natin. 8:37 na pala. Ng umaga. Oo. Ha? Good morning po ha sa inyong lahat. Ito po ang Lihim ng Liham. At Jim, ayan na, invite mo na sila para makita nila yung reaction mo. Punta na kayo sa ating official Facebook page, Energy FM 1067. Oo. At sa aming Facebook page, sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman, Lindsay 1067. Madaling hanapin ang aming mga pahina. Pahina! Dahil Pahina. kakapost ko lang ng video namin ni Jimbo. At sige po, i-like nyo na rin po yun. No? Para At i-share nyo na rin. Ha? Oo. O anong masasabi natin? Isa na naman pong problema ng magka-live-in sila, partner ha. Same sex to, no? Oo, Magkano sila, same no? sex. Pero regardless meron kasi silang, itong kanyang live-in partner, may pinatuloy na kamag-anak doon sa bahay nila. Sagip ka pamilya, kung tawagin. Oo. Pero ito muna ang reaction ko. Actually, ito, hindi, may ano lang, natawa lang ako. Bakit ka natatawa? Natawa lang ako. Alam mo kasi si Carmi, masyadong mabait. Diba? Masyadong mabait siya. Dapat yan to yan eh. Diba, rules dapat may rules ka sa tahanan. Oo nga. Kasi 'di ba at kinakausap mo rin yung partner mo na teka lang muna pag-usapan natin 'to. Hindi yung basta sasama ka ng mga kamag-anak mo dito, titira dito, tapos yung mga batugan, 'di ba? May mga well, tama naman na dapat pag-usapan. Ikaw pag nakikisama ka, pwede naman yun. Mabait naman si Carmi. Mabait nga siya. Yun nga yung problema, partner. Pinayagan niya na sana naman may kusa naman yung mga tao at yung jowa niya na pagsabihan din yung mga kamag-anak na nakikisama ka. Totoo yan. Kahit naman sa atin mga pamilya ganyan eh. Kapag nakikisama o makikitira ka diyan, makikisama ka, marunong ka mag-volunteer ka maglinis, mag-aabot ka sa mga pagkain ninyo. Oo, totoo kasi yan. mahirap maging palamunin ka. Totoo Tapos nakikigamit ka ng wifi. True. O kuryente, di ba mga ganun eh. So, napaka-basic lang. Dapat marunong din makikutob, makisama yung taong pinapatira mo. Makikapa. Oo. Pero alam mo, partner, itong problema na ito is very common sa Filipino household. Totoo Lalo yan. na sa mga pamilyang Pinoy na talaga naman pong hirap mag-let go sa kanilang members ng family, extended family. Kasi nga, ganyan tayo mga Pinoy hanggat kaya, tutulong at tutulong. Lalo na kung sa probinsya galing, o nandito sa Manila, o luluwas dito, o walang matitiran, makikitira ka doon sa kamag-anak mo. Which is tama naman, okay naman si Pwede Carmen. naman. Mabait naman, tama naman. Pero sana naman, alam mo na, kumbaga dapat may utak ka na pag makikisama ka dyan, makikihati ka sa bayarin, sa pagkain. Hindi naman lahat libre. Oo. Para lang mas-spread natin, partner, yung idea ng pakikitira sa kamag-anak. Ang tingin kasi ng mga nasa probinsya, kapag nakatira sa Maynila yung kamag-anak mo, is nakaka-LL, nakakaluwag sa life. Hindi. Diba? May ganong idea, may ganong notion na kapag nakapunta na sa Maynila, ay, nakakaangat-angat to minsan din kasi, Insan! Alam mo, minsan din kasi, kasalanan din kasi ng mga taong, mga Manilenyo. Alam bakit? Bakit? Kung makapag-flex at mag-post sa kanilang social media, big time, napakadaming may bagong kama, may bagong ref, yung pala hulugan. Diba? Wala namang problema sa hulugan. Pero kasi, iba kasi dating sa mga kamag-anak mo sa probinsya at depende rin kasi kung paano mo explain sa kanila na ganito buhay mo dito sa Manila. Dapat sabihin yung totoo. At saka yun nga, no? So kapag medyo nakikita nila na nakakaangat-angat na sa buhay yung kanilang kamag-anak dito sa Manila, ayan, gusto na nilang, alam mo yun, ko din, baka naman, gusto na nila yung ganong buhay. So, okay lang naman yun. Wala namang problema. Ang problema is, kung meron kang kasama sa bahay, kailangan itap mo sila, huy, FYI, uy, hingi naman ako muna ng permission dito sa partner ko. Kasi, syempre, hindi lang naman ako yung tao dito sa bahay. Siya din, nagbabayad at live-in partner ko siya. Tsaka dapat may kusa yung partner ni Carmi. Kasi hindi lang si Carmi, kasi ang pangit na pag si Carmi nagsalita eh. Diba? Dapat si partner niya na pinsan makikita na tayo dito. Pero makikihati ka sa amin kasi alam mo yung partner ko, siya lalos na gumagastos. Hindi naman kami, kumbaga, siya short din kami. Ganon. Napag-uusapan yan lahat. Totoo yan. Magsisimula yan sa kanilang dalawang magkarelasyon. Diba? Partner, nangyari na sa'yo yan? Yung nakitira ako dati kasi meron akong ex. Ikaw yung nakitira? Hindi. Tama ako pala. Ba? Alam mo naman ako eh. Buraot. Nag-aabot ako sa mga tita ko,
sa mga dito ko. Di sa Antipolo yun eh. Oo. Medyo mataas doon sa simbahan. Yung that time kasi nga, sa Marikina pa kami nakatira that time. So parang doon ako, kumbaga, kasi yung airpod ko noon, doon ka tumira? Nag-abroad pa. Yung mother ko teacher, so parang nahihiram ako doon eh. So yun nga, hanggang sa lumaki ako, nag-aabot-abot ako ng konti. Kasi naging waiter ako noon eh. Pero wala naman naging problema sa inyong pamilya nila. Wala naman, basta marunong kang makisama. Alam mo, malaking... Marunong kang sabihin na natin, maintindihan lang kung sa financial kulang ka, bago ka pa lang, wala ka pang trabaho, pero kung maglilinis ka, may kusa ka, maintindihan nila yun. Kailangan, gumalaw-galaw ka din, kasi hindi ka dapat prinsipe. Iba kasi natutulog, di ba? Tulugan ng umaga. Matutulog ka ng late na, pagigising ka, tanghali pa. Ang kapal ng mukha mo, di ba? Kaya ano mapapansin mo, pag nakikitira kayo, nilalakasan nila yung radyo. Uy, grabe ka naman. Para magising ka. O kaya yung mga kaldero, kawali, binabagsak para magising ka. Okay, nag-aaway sila yung kasama mo sa tahanan, sa bahay. Pero pinaparinggan ka lang nun. Uy, grabe naman. May ganun diskarte. Totoo naman. Dahil nahihiya sila sa yung komprontahin ka. May ganun tao. Sa amin naman, partner, naalala ko, meron din nakitira sa amin. So, ilang taon din yun na nag-college siya, doon siya sa amin sa Manila. Kasi sa Mendiola siya nag-aaral. So, tumutulong din siya, nagugas ng plato, binibihisan kami kasi mga bata pa kami noon eh. Alam mo, ang pangit lang, partner, nung nagsitandaan kami, puro negative yung mga komento sa pamilya namin. Kaya inaalila daw. Girl! Yun ang yun din ang pangit doon. No? Ang tawag doon, pakikisama. Anong gusto mo? Pupunta ka doon, wala siyang binayaran, hindi kumuha ng kahit ano yung pamilya namin. Hindi siya sa upa. Walang ganun kasi nga kamag-anak. Pero, yun ang masakit doon, yung tumulong ka na, tas meron kang nasabi. Ikaw pa naging masama. May nasabi pa sa'yo na komento. Normal sa mga Pinoy. Kaya nga much better na na imbis na magpatuloy ka, tulungan mo lang siya na maghanap ng trabaho ng stay-in. Diba? Pwedeng ganun solusyon. Oo. Alam mo naman, di ba, lalo na kung galing probinsya, anong gagawin mo sa Manila? Tatanungin mo maghanap akong trabaho, pwede mo makitira sa inyo? Sige, hanapan kita ng trabaho, yung pwedeng stay-in. Oo. Pwedeng ganun, o kaya, partner, pahiramin mo ng pera, medyo kasi masikip na sa bahay, medyo magtahilan ka na lang kasi maaapektuhan talaga kayong mag-asawa nun. Lalo na kung meron kayong pamilya, ay maaapektuhan talaga. Pahiramin mo na lang ng pera, tapos tulungan mo siyang humanap ng pwede niyang pagstayan. Di ba, partner? Pwede naman ganun. Sa case nitong si Carmi at saka nung partner niya, gusto niya na kasing bumukod dahil hindi na siya makagalaw ng maayos. Parang feeling niya naiinsulto siya. Hindi, tsaka ang hirap kumilos kapag may kasama ka ibang tao sa bahay. Totoo, parang dinumero, de-ruler lahat ng galaw mo. Pag magsi-CR ka, parang antaya ka kung sino mauna. Di ba ganun eh? Saka kapag naliligo ka, dapat ako bilisan mo yung paliligo kasi may susunod sa'yo. Ganyan. Na dapat hindi mo ginagawa kasi nandun ka sa sariling bahay mo. Diba? Pero ano may advice natin? Kasi gusto niya na raw lumipat at mag-solo na lang at iwanan na yung live-in partner niya. Hindi yun ang solusyon. Walang mali sa partner. Naging masyadong mabait lang din yung partner ni Carmi kasi sa kamag-anak niya, napamahal, alam mo naman tayo, lahat, sagip ka pamilya no? Totoo may ang hindi magandang desisyon sinasabi niya. Mag-usap kayo at tulungan nyo na lang yung mga kamag-anak na nakikitira dyan or makapaghanap ng trabaho at makahanap din ng tirahan. Totoo yan. Yun lang naman ang solusyon dyan, napakadali. Hindi para bumukod ka at maghiwalay kayo, baliw. Oo, hindi yun. Bakit kayo yung maaapektuhan? Dapat nga sila yung mag-adjust sa inyong dalawa. Kayo pa nagpa-apekto, kayo na yung nasa bahay. Kayo yung nandito, wala kayong problema bago sila dumating. Saka dapat sila mahiya. Ang kapal ng mukha, walang ginagawa. Oo, diba? So, kailangan nyo silang kausapin at kailangan maging firm kayo sa decision ninyong dalawa na magjowa na, teka lang, wala munang titira dito sa bahay kasi naaapektuhan yung relasyon nating dalawa. Wala kayong privacy. At saka sabi mo, tulad sinabi mo kanina, my house, my rules. May rules ka. Yun ang dapat ang naging natin, ang nagiging rules natin sa mga taong gustong magpatira ng mga kamag-anak. At dapat maintindihan nila yun. Sasabihin mo, unahan mo na kasi karamihan dito kutuban eh. Hindi ba? Hihintayin mo pang ikaw ang ma-short sa mga gastusin eh. Oo. Diba? Sabihin mo na pasensya ka na, wala akong masyadong kikitain dito. Short din kami sa budget. Titira ka pa. Palamunin ka rin. Ay, bakit? Wag ka na. Grabe ka naman sa part na yun. Basta na lang tayo. Basta muna tayo ng mga comments natin sa facebook.com/energyfm1067. Sabi dito ni Mai Murao, morning, listening always while driving. Sabi naman partner, sino yan? Sabi ni Ate Baby, para
sa letter sender, dapat ang kausapin mo ng maayos ay yung mister mo o yung jowa mo na lang. Dahil hindi naman iba sa kanya yung pinapatuloy niya. Siya pa ang dapat magpaliwanag ng maayos. Totoo Tama naman tama na yun. Totoo yan. Sabi pa dito ni Darwin Rosel, kapag nakikitira ka sa ibang bahay, dapat may ambag ka rin at huwag iaasa sa iba. Nakakahiya yun sa totoong nakatira doon. Tama. Oh, yun. Dapat, ito sabi naman ni Nalin, dapat pagsabihan ni sender, prangkahin niya na kung hindi nakakaramdam. Hindi, mali yun. Ang kausapin niya dito yung partner ni Carmi. Baka kasi silang dalawa yung mag-clash Iba yun ha, mali po yun. Yun ang naging kagawian natin pag nababatid tayo para ringgan natin yung tao na kamag-anak ng jowa natin eh. Kausapin mo yung partner mo, siyang mismo mag-explain para hindi maging komplikado. Totoo yan. Oo. Pero kapag minsan galit na galit ka na, medyo hindi mo rin matatansya yung sarili mo, di ba? Lalo na kung nandun ka naman sa bahay mo. Di pag magtiis ka, siya talaga magtitiis bahay niya yun. I mean, pag sumabog ka, kausapin mo yung partner mo, hindi dapat doon ituon doon sa mismong taong nakikitira. Kasi nakakasakit ng loob din yun. Napakabuti kasi nitong si Jim Mabait si Jim. Pero pag ako yan, ay nako, teka. Ang gawin mo ganito, di ba? Carmi, gawin mo, di ba? Masyado mabait siya doon sa kamag-anak. Di ang palayasin mo yung partner mo. Hoy! Kayong dalawa yung umalis dito. Kayo ang kamag-anak mo. Sila maiwan. Sila magbayad ng upa. Kayo maghanap ng ibang bahay, no? Nakakaloka. Oy, sabi dito sa sabi dito sa TikTok, 106.7 Energy FM. Sabi ni Colleen, galit na galit si DJ Jimbo, parang may pinaghuhugutan. Wala naman. Eto partner, sabi ni Choyan, matigas lang mukha ng kamag-anak niya. Hindi yun kumbaga parang nakisama lang. Yung partner naman na pumayag din yung partner ni Carmi. Pero kasi, totoo yung sinasabi nila, matigas din yung mukha ng mga kamag-anak. Alam niyo si Jim po, napakabait po talaga nitong tao na to. Siya yung tipong kahit may problema, siya yung magtitimpi, siya yung magtitiis. Talaga. Ganun talaga. Ganyan si Jim. Pero ako po hindi. Sasabihin mo talaga, Frank. Oo, kapag hindi na talaga alam mo yun, parang, hindi na talaga pinapansin din ng jowa ko, kamag-anak na yun, tapos wala na talaga nangyayari. Teka lang, ang dating is parang ako pa yung nag-a-adjust sa inyo, nakakahiya naman, ha? Kasi ang tendency kanya party kapag gano'n na nangyari, kapag nirekta mo yung kamag-anak, pinsan, kamag-anak ng jowa mo, ikakalat sa pamilya, ikaw yung masama Yun ang nangyayari. Kahit kesa naman sa mahirapan ka. Ang importante partner mo, kausapin mo para siya yung mag-explain ng maayos. Okay lang kasi opinion yan ni DJ Jimbo. Opinion ko yun. Bilang siya yan. May mga ganyan talaga. May mga, minsan, kahit sabihin ng, pag hindi nakinig pa din sa partner mo, murahin mo. Hoy! Mas malala ka naman siya. Mali. Kalmahan mo lang, partner. Mali. Ako, kausapin mo. And when you talk to him or her, it doesn't have to be, yung tipong galit You can be polite sa about na usapan. Oo, malumana. You can be gentle about it. Pero depende pa rin yan sa mood mo nung time na yun. At tao ka lang, tinatablan ka ng emosyon. Ngayon, kung ayaw nilang makarinig, matuto silang makisama. Ganun lang yun. O kaya kung ayaw nilang makarinig, dapat tumayo sila sa sarili nilang paa. Kumuha sila gumawa sila ng paraan para makahanap ng tirahan. O diba? Ano ba naman yung kumuha ka ng condo sa Beverly Hills? Uy! Yaman Nakol. Sabi ni Christina Mariano, tama ka po, DJ Lindsay. Maraming salamat po. Pero tama naman lahat ng opinion, no? Tama. Nasa sa inyo po yan kung alin po yung ipipick ninyo at ititake ninyo. Conforme po sa sitwasyon ninyo. Sana magkaayos kayo, Carmi, Hindi para maghiwalay, hindi yun ang solusyon. Oo. Sayang naman yung pagmamahala ninyong dalawa. Kung dahil sa mga pinsan, masisira yan. Okay. Tama. Ay nako, 8:50 ng umaga. Maraming salamat, Pangga. Susunod na po ang Baklitas! Sa dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.